From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Sa mga sandaling ito, tayo nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran sapagkat napakalaki ng Kanyang biyaya at ng Kanyang mga kagandahang loob sa lahat ng mga anak niyang sumusunod sa Kanya sa paglilingkod na ito na ating kinaroroonan. At hindi lamang tayo tinawag ng Panginoon upang mamuhay na masagana, kundi magiging imposible sana ang pagiging mabuhay na masagana, mga kapatid, kung tayo ay hindi lalago sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. So, ang paglago ay isa sa mga bagay na dapat malaman ng isang Kristiyano sapagkat isang spiritual na lakad ang ating nilalakaran at hindi magiging kaaya-aya sa harap ng Diyos ang ating buhay kung tayo ay hindi lalago sa Kanyang harapan. So, tinitingnan ng Panginoon na ang isang anak niyang isinilang o kaya pinanganak na muli ay lalago sa pamamagitan ng biyaya. Lalago lang tayo o kaya magiging matured lamang tayo o kaya lalakad lang tayo sa Kanyang kalooban na buong buo kung tayo, mga kapatid, ay nakakaunawa sa mga bagay na ating ginagawa sa paglilingkod na ito. At kahit ng Panginoon maraming beses ay nagsabi sa Kanyang banal na salita na kailangan tayo ay lumakad ng ayon sa Kanyang kalooban. At ang isa sa Kanyang kalooban ay walang iba kundi ang spiritual development o kaya tinatawag na spiritual growth. Ang lahat ay magsabing spiritual growth. Ang Panginoon at ang Kanyang mga banal na aral sa banal na kasulatan, bawang nagtuturo sa atin ng paglago tulad ng isang bata na hindi mananatiling bata, kundi darating ang panahon na siya, mga kapatid, ay lalago sa pamamagitan ng grasya o biyaya ng ating Panginoon. Yan ay isang bagay na kalugod-lugod
sa harap ng ating Panginoon. Kaya, ang ating apostol na si Pedro, nung sumulat siya sa mga anak ng Diyos, ay sinabi niya sa second epistle ng Peter, sa 2 Peter chapter 3, verse 18, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ." But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating tagapagligtas na si Hesukristo. Lalaman ba ninyo ang salitang magsilago? Sa English, grow in grace. Kailangan lumago tayo. Paglago natin ngayon sa spiritual, hindi na sa physical. Ang paglago ngayon, mga kapatid, ay spiritual. Sa pamamagitan ng ng ating kaalaman, ng ating nalalaman sa mga salita o kalooban ng ating Panginoon. Mo tubo ta, pinaagi sa atong kaalam, pinaagi sa atong kahibalo, sa mga kabubuton sa atong buhi nga Dios. Dili na ang atong pagtubo sa lawas. Kay kamo ang uban sa inyo gitawag mga tigulang na daan. So di nagyud mo mutubo diha dapita. Ang edad na lang ninyo may mutubo. Kay ang tao muhunong man siya pagtubo after 18 years old. Pagkauman sa 18 years old niabot na ka sa peak sa imong pagtubo sa physical, sige na lang kagtubo patiguwang na na. Pero dili na physically nga mutaas pa ka o mo unsa pa ka diha. Kundi patiguwang na na. Sa spiritual, dili physical, ang pagtubo nimo spiritual. Yun sa nimo pagkahibalong nagtubo ka, naglalom ang imong kahibalo sa atong buhi nga Dios. Kung dili pa gani lalom ang imong kahibalo, hindi pa malalim ang nalalaman mo o yung knowledge mo o yung kaalaman mo sa mga salita ng Diyos, para kang isang batang maliit na anumang uri ng aral o anumang mga hangin ng mga doktrina, nadadala ka. Pagkawa ka mo mutubo. Bisan usang matang nga madungog nimo, musulod sa imong unahuna, mao nay makapaluya sa imuha o makapadasig sa imuha. Pero kung ikaw nagdako na sa kaalam, nagtubo na ka, ang bisan unsang butang sa kalibutan, dili na maoy makaepekto sa imuha. Bisan maunsa pang tibok kalibutan, magpabilin ka nga malig-on sa tubangan sa Dios. Dili na ka dependent. Wala na magdepende ang imong kinabuhi sa imong pagbati lang. No. Sometimes we act, our emotion acts without the benefit of the intellect, without the benefit of our intellect or the knowledge that we have. Emotional kayo ta. Pero kulang din sa kaalam. Dili gusto sa Dios na. Ang bata, puros lang emosyon ang iyang ginagamit. Pero wa jud siya mo gamit sa iyang knowledge kay unsang paggamit sa knowledge nga bata pa man siya. Pero ang hamtong na, he is not always acting upon his or her emotions. Siya nagalihok pinaagi sa kaalam nga nasa iya. So, you always act with reason when you are matured in Christ. Kanunay kang naglihok, pinaagi sa kaalam nga gihatag sa imuha niya. Kaalam nga dili tawhanon, kaalam nga espirituhanon. Ang kaalam nga tawhanon, di gyapon na mapuslan pag-abot panahon.
Pinagis kaalam nga tawhanon, daghang kayong tao nag-aaway ron. Pinagis kaalam nga tawhanon, daghan kayo nagpinusilay. Pinagis kaalam nga tawhanon, daghan kayo ang mga nasod nga nagkaguliyang. Pinaagis sa kaalam nga tawhanon, daghan kayo ang mga tao nga tagas kaig pride, pero negative nga paagi. Diba? Ang akong inasulti diri, motubo ta sa kaalam, mahitungod kang Jesus Christ. Muna ang biyaya, mga kapatid, ang biyaya, no, ang grasya o ang biyaya ng Panginoon at ang kanyang kapayapaan, kailangan ito ay mapasalahat ng mga mananampalataya. Kailangan ito'y lumaganap sa lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Paano natin mapapalaganap ang biyaya at ang kapayapaan sa lahat ng mga mananampalataya? Isang paraan lamang na mapalago natin ito sa pamamagitan ng sinabi ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 2. Anong sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verse 2? Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Paanong ang biyaya at ang kapayapaan ay dumami? Iyan ay dadami lamang sa mga mananampalataya kung merong kaalaman o kaya mga kapatid, pagkakilala sa ating Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Without knowledge of our Lord Jesus Christ, grace and peace cannot multiply. Pagka nakakita kayo ng mga fellowship na palagi nag-aaway, ang ibig sabihin, kulang sila ng kaalaman sa ating Panginoong Hesukristo. Pagka nakakita kayo ng mga paglilingkod na hindi masyadong malalim ang mga tao doon, very shallow, alamin ninyo na hindi malalim ang pagkakilala ng mga tao doon sa ating Panginoong Hesukristo. Nakita ninyo, igsoon. Pagka doon na gani mga fellowship ninyo nakita o mga nagasimba sa atong Ginoo, niya kanunay gubot o kaya nakakita mo mga mag-aalagad nga tapawra, magbawra silang pagalagad. O kaya dali malain silang pagalagad. Hibawin ninyo, dili lalom ang ilang pag-ila sa atong Ginoong Kristo atong napita. Ang grasya o ang pakigdait mudaghan lang sa mga Kristohanon sa dihang dunay tinuod nga pag-ila sa atong Ginoong Kristo. Kinahanglan mailhan yun nato siya pagayo. Nya, kung mailhan nato ang atong Ginoong Kristo, unsa may mahitabo sa tuwa? Unsay gi-imply nga maanhin nato kung mailhan yun nato ang atong Ginoong Kristo? Ay baluan ba ninyo igsoon nganong kinahanglan mailhan yun nato ang Ginoo? Unsa may implication sa bala ang kasulatan kung mailhan yun nato ang atong buhing Dios, si Jesus Christ? Abi ninyo dako kay implication na. Wala lang kabalo ang uban. They took the knowledge of God or the Lord Jesus Christ for granted because they do not know the implication of the knowledge of God and our Lord Jesus Christ. Abi ninyo, unsa kadako igso na implication? Makita ninyo ang tubag sa John chapter 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Hesukristo. Knowledge of the Lord Jesus Christ means eternal life. So, dili lang basta pag-ila ang atong kinambuhaton
o atong kinamaybawaan. Ang pag-ila di ay sa Ginoo, kinabuhi nga walay katapusan. Di ba mo na itong gihulat ang kinabuhi nga walay katapusan? Mao nang daghang kayo mga nagasunod karon sa Ginoo nga wala kayo makaila sa iya. Kamo nakaila na bagyot mo sa atong Ginoo? Nakaibalo ba mo igsoon sa pag-ila sa Ginoo nga inigsunod nimo sa iya, isa sa pag-ilang nga kinalan imong buhaton mao nga andam ka sa pagbiya sa tanan? Ha? Nabi tayo sa kabatanong dato. Sa kabatanong dato. Gusto gyud siya mo tug langit, gusto gyud siya mo inherit og eternal life. So he went to the Lord Jesus Christ one day and then he said, Lord, how can I inherit eternal life? Jesus Christ said, do all the commandments. He said, from childhood, I have obeyed the commandments. Jesus Christ said, you lack one thing, seeing that he was very, very rich. Jesus Christ said, sell all that you have, give to the poor, carry your cross, and follow me. Naliman ka na. Nailan na ba ninyong Ginoo karon? Ingon ang Ginoo sa iya, kulang pa kag isa ka butang. Nakitaan man sa Ginoo nga perti pagka-attach niya sa iyang bahandi. Ingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan mong kabtangan, ihatag sa mga kabos, pasana imong krus, sumunod ka sa kuwa. Kung sa may reaksyon sa mga dato, ang iyang masanagon nga dagway, kalit-kalit igsoon, nilagom. Pagkahuman, naguol, o gunya mitalikod sa Ginoo, kay di niya madawat ang gisulti sa Ginoo sa iya. Abi ninyo igsoon, kamo ang dato nagtindog sa tubangan sa Ginoo, ug inyong tumanon ang gisulti ni Jesus Christ. Unsa may tabo sa inyo ha? Unsa may tabo ninyo? Hunahuna ang may tabo nimo. Kato siya grabe ka dato. Daghang kay sa gulipon sa balay. Daghan kayo siya og amigo. Daghan kayo siya og kabtangan. Authoritative kayo siya, kay dato man. Bisan siya isulti sa mga amigo, siyempre tuuhan siya. Taas ang iyang posisyon sa sosyedad, kay nailhan siya pagayo. Niya, bisan sa iyang gusto, sa kinabuhi, kuha niya, kay dato man siya. Lami kayo ang iyang kahimtang. Guwapo yung kayo ang iyang kahimtang. Ingon ang Ginoo mo na imong kuwang. Baligya ang tanan. Okay, kung ikaw ang dato, usaw-usahon nato ni. Ibaligya nimo ang tanan. So, uli ka sa inyong balay. Ang balay nimo, ibaligya nimo. Imong mga sakyanan, ibaligya tanan. Yuta, ibaligya tanan. Madawat siguro ninyo na. Uban sa inyo ha. Sa pagbaligya sa tanan. Madawat siguro ninyo na. Pero hindi ninyo madawat kini. Walay mo adto sa imuha. Ihatag nimo tanan sa mga kabos. Okay, nabaligya na tanan. Nahalin na tanan nimong yuta, nahalin na tanan nimong balay, nahalin na tanan. O niya, i-distribute na nimo na sa mga kabos. Pag-distribute sa mga kabos, wala na ka imuha. So, zero na ka. Ang but pa sa butana, ang imong mga higala, di na mo ila sa imuha. Ang ilang pagtanaw nimo, nga dunay pagtagad, pagtahod, mabalhin na. Huwag moingon sila nga, nabuing ka. Nadaot ka. Mubiya na silang tanan, biyay-biayon ka, dili ka na nila ilhon, o gunya ingnon pagyud kang nabuang ka. Wa na kay kadaganan, kay wa naman kay kabtangan.
Wa na kay kwarta, way tanan. Pero naay usang nga nabilin sa imo ha. Si Jesus Christ. So, sunod na ka. Pag sunod nimo sa iya, di disciple ka na sa Ginoo, nagasunod ka na. Dili pa lang igong nagsunod ka. Imo pag yung pasano na imong cross. Ambot pasabot, dili pod ka bibihon sa Ginoo. Dili pod ka pikpikon sa Ginoo. Oh, mu uban gyapon ka sa kinabuhi, mu sacrifice pagyud ka, mu antos pagyud ka, mu agi ka gyud sa cross. Agion nimo ng kalisdanan bisan paggibiyaan na nimo ang tanan. Mga igsoon, kinsa may uyon ni anang kinabuhian. Batia daw ninyo. Uyon ba mo anang kinabuhian? Kamong tanan ang itas kinabuhing dayon, uyon ba mo ana? Sulayin ninyo inyong kaugalingon, i-gauge ninyo inyong kaugalingon kung makasunod ba mo sa iya. Praise God. Una pa mo makakaplag sa tinuod nga, kinabuhing dayon o kinabuhing madagayaon. Sulaya daw sa inyong unahuna. Sa hunahuna pa lang, di inagyod ka pwede. Ang attachment nimo sa imong balay, grabe gyud. Ang attachment nimo sa imong gamay kwarta, grabe gyud. Di pwede. Mo na, nga inigrapture, di gid ka madala. Kay wa pa nimo maputol ang imong attachment sama sa dato wa siya kaputol sa iyang attachment sa iyang bahandi mo na di siya pwede mo sunod sa Ginoo. Unsay sad sa Ginoo? Kung asa ko tuasab ang mga nagalagad sa kuwa. Kisa may interesado rapture dire. Karon pa in principle kinahanglan na biyaan na ninyo ang tanan. Bisan na kay balay diha, pero ang attachment nimo sa imong balay in spirit wala na. Ang attachment nimo sa imong kwarta, wala na. Wala na kay attachment sana. Ambot pasabot, pwede nang kuwaon tanan sa Ginoo, wala sa imo. Magpadayon kag sunod. Kano sa nimo mabating ang usa ka tawo dako kay attachment sa iyang butang? Sa bahandi, sa kwarta. Sa dihang kana igsoon mawala pagkatapos siya mawala pud sa pagalagad. Sa diha nga ikaw magpabilin bisan sa may tabo. Nawa na kay balay, nawa na kay yuta, nawa na tanan, nawa na kwarta, nagpabiling ka sa Ginoo, daligon ng Dios. Nakapasar ka. Ang attachment nimo naa na lang sa iya. Lugas na gyud ka sa imong pagpangalagad. O na pagtalikod sa maong dato ingon na Ginoo, pagkalisod sa nay bahandi. Nga mosulod sa gingharian sa langit, mas maay pa sa kamilyo ang pagsulod sa buslot sa dagom kaysa sa kadato nga mosulod sa gingharian sa langit. Dalimang ka, no? Biyaan na niyo mo tanong, wala kay prestige, wala kay honor, wala kay dignity. Niya makigubang ka sa mga kabos. Niya ang Ginoo kay pinakakabos man siya, itong niya siya. Makigubang ka sa mga kabos, wala kay prestige, wala dungog, wala tanan. Niya makigubang ka sa mga masa, parting lisura yun. O nandiri sa atong pagalaga, dili kay daghan ng dato. Kung ikaw dato ka niyan hika, elite ka niyan hika, mo-adjust ka gyud pagbati sa mga masa. Kay kini simbahan sa mga masa. Tanang masa mo ingog amen. Hinay man yung tingog, bunapod mo mga elite diha. Mo-adjust ka gyud. Everybody say praise the Lord. Amen. Bahala nagmasa ta basta elite ang simbahan. Naay mga elite diha pero ang simbahan grabe ka masa. Musimba sila igsoon. Nay sigarilyo diri, nay mga upos diha kay ngano man diskuhanan man na. Say baho kayo ngano sinihan man na. Pero salamat sa Dios. Kaya ang mga anak sa Ginoo ni sunod sa iya, nga andam sa pagbiya sa tanan. Gibutang niya sa usa ka pagalagad o gihigugman niya bisan unsa pa inyong rasa sa pagkatao, o sa inyong level sa pagkatao, walay kaso na sa tubangan sa Dios. Ang kaso sa tubangan sa Dios, kung ikaw ba nakasabot sa yaha
og nagasunod sa iyaha og matinumanon ka sa pagsunod sa iyaha hangtod ni ining mga higayon karon. O na kaniyad to, natas kalibutan, wa pa ta kasabot sa Ginoo. Kadaghanan sa mga nas kalibutan tigpakaroning nun. Tigpakaroning nun yun. Tinuod na. Kato na patas kalibutan, itudluan man ta sa yawa ang sa pagpakaroning nun. Kay, kung di po ka magpakaroning nun sa kalibutan, ma-out of place mo ka. Kung mamuhi kag tinuod sa kalibutan, tinuod ang imong pagkatao sa kalibutan, ma-out of place ka. Kaya ang tanang nagpalibot sa imo, puros na. Tigpakaroning nun. Iniggawas, dato kay tanawon. Probisita ang balay, karton di ay. Katong ikaw nakuha nas Ginoo, gawas na gid imong tinod nga pagkatao, ug magpakaroning nun, come out of place na po ka. Mo na ang tinuod, may mulutaw sa imo. So nilutaw na ang kamatuoran sa imong pagkatao. Di nagig ka mailhan. Unsa imong tinuod nga pagkatao, mauna gyud ang makita. Didto pa ka magsugod nga higugmaon sa Ginoo. Kay ang tinuod maunay makita sa imo. Si Jesus Christ na. So ang pagkaila sa Ginoo na tinuod, ang bot pasabot kinabuhi nga walay katapusan. Iyaw ninyo kamo mga nagasunod sa Ginoo nga mga lugar sa ilang pagalagad. Mahimo ba sa mga dato ang inyong ginahimo? Datos kalibutan ba? Di na mahimo. Nga naman, kalayuan ng katitipan. Kung magabi diri, ngit-ngit pagyusdalan, wa pagyud mo sakyanan. Dapat ang nagapanimba basta Huwebes diri, mga dato kati sakyanan. Pero asa man sila ron? Wala sila diri. Unsay katurungan sa mga dato? Layo kayong katitipan. Pero may mga sakyanan na. Pero kita ninyo ng mga lugas, way mga sakyanan. Muuli lagyo pa kayo, nguban sa turil pa. Pero kamoy ni adinhi. Nagapakighunong sa mga pulong sa Dios. Sahay mahumanta, alas 10, alas 11. Sahay, alas 12, nag-atang pamugsakyanan, pauli sa inyo ha. Pero nakigunong mo sa mayang balita, nakigunong mo aron kamo mapuno sa kaalam sa Ginoo. Ang Diyos manalangin sa inyo ha. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Busa niya ng mga paagiha, dili na ta ginahimo nga ang atong mga kinaiyahan tawhanon lang. Ang atong kinaiyahan, ginabahinan ta sa Dios nga ang atong mga kinaiyahan, mahimong langit nun o Dios nung kinaiyahan. Kaya kung dili ka Diyos nun, dili ni mo mahimo ang pagsunod sa Ginoo sama sa ginabuhat sa tinuod nga mga nagsunod sa iya pagkatapos gibahinan ni ining maong langit nung kinaiyahan. O nang partakers ta sa divine nature. Sa unsang paagi nga kita, mahimong partakers sa divine nature. Mga kaigsunan, kininyo ginabuhat rin, nagapaminaw mo sa mga saad nga tagkukay sa Diyos, sa mga pulong, wala ka balo ang kalibutan nung sa ginabuhat sa inyo ha. Ginahimo mo nga partakers, ginahimo mo nga kanang makabahin sa langit nun nga kinaiyahan. Kay kung di langit nun, ug di ka Diyos nun, di ka kanto sa imong ginahimo. Amen? Mo nang uban mo isla, kami may kapuyon sa inyo ha. Murag tanang adlaw na naman mo sa simbahan ninyo. Oh, tanang adlaw na naman mo sa inyong pagalagad. Kung dili ka gyud gibahinan sa Dios sa iyang langit nung kinaiyahan, og tawhanon o kalibutanon pa imong kinaiyahan, dili nimo mahimo ang pagbuhat sama ni ini. Apan salamat sa Dios ay inyong pagpaminaw nga sama ni inis, pagantos pagpaminaw, dako kay kabahinan ang nahatag sa inyo ha. Nagaingon ng 2 Peter chapter 1 verse 4. Ipadayon nato diha sa pagbasa. Na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito'y makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang bita.
Pinagkaloob sa atin ng Panginoon ang kanyang mga mahahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga dakilang pangakong ito na walang iba kundi ang mga salita ng Diyos, makabahagi tayo sa kanyang makalangit o makabahagi tayo sa kanyang kabanalan na mula sa kanya. Yung mga characteristics ng makalangit, yun ang itinransfer sa atin. One of that is, you know how to sacrifice. Because the Lord Jesus Christ sacrificed for us. You also know how to sacrifice for Him. Then you love Him. At inaalis tayo sa saan tayo inaalis, mga kapatid? Inaalis tayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pita. Ginakuha ta sa pagkadunot nga niya sa kalibutan tungod sa mga mailibgong pangibog. Kining mga kalibutanong pangibog, mao niyang mga madunuton nga mga pangibog. Nga kung magpabilin sa tuwa, di kita marapture. Madunot kita. Ikuha na tas Ginoo diha. Salamat ko sa Ginoo tungod kay kini atong nasabtan. Ang pulong sa Dios, mga dagkong saad sa Ginoo, gihatag sa tuwa, nakabahin ta sa iyang langit nung kinaiyahan. Praise God. Nya, sa mga grasya sa Dios, dunay mga butang gidugang sa atong kinaiyahan aron mahimo gyud ning langit nun pagayo. Dunay dagang gidugang diha. Gusto niyo may bawon sa gidugang sa Ginoo sa atong mga langit nung kinaiyahan? Aron kita mahisama sa iyaha, ang inigtanaw sa tuwa di natamasa, ang inigtanaw sa Ginoo nato ay makita dili na kita kun dili siya na o gangyang kinaiyahan nga niya sa tuwa na buhi ang atong Ginoo dinhi kanato. Oo, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay pamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Okay, these are the graces that are added in our character building to the Lord. Add to your faith virtue, ang virtue, courage, sang buto sa butana. And to virtue, knowledge. Idagdag sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpapigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Mao ni ang idugang sa tuwa, no? Idugang sa inyong pagtuo ang kaalam o ang kahibalo, o sa inyong kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon, temperance. Add to your knowledge temperance, that means self-control. To temperance, patience. Patience. Kung saan patience, mga kapatid, sa Bisaya? Pailog. Sa Tagalog, pagtitiis. Matiisin na ba kayo ngayon? Idagdag ninyo ang pagtitiis. At sa pagtitiis, ay dagdag ninyo ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Brotherly kindness. And to brotherly kindness, love o kaya charity. Tanaw ninyo mga kaigsunan, ang una gyud ni ining mga hagdan nga siyam kabuok sa kinaiyahan, ang unang hagdan mao gyud ang pagtuo. Mao ni ang unang hagdan padulong sa Dios aron mahimutang mahisama sa iyaha. Mao nay unang hagdan nato. Pagkatapos atong makita diya nga ang pagtuo pod nga walay buhat patay pod. No? Kinahanglan ang atong pagtuo do na po'y buhat. So, sa atong pagtuo, idugang nato ang unsa? Sa Tagalog, unsa ng virtue? Ay sa Bisaya? Kaligdong. Sa English, that is courage of conviction. Courage of conviction. Pagka naibalo ka unsay tinuod, na kay virtue.
na kay kaisog. Mao nang virtuous nga babae. Pagka nakakita mo virtuous nga babae, kanang babayhana, manindugan yun sa dungog. Di na niya pahilabot ang iyang dungog. Amen? Di na siya magpa-rape bisan nung saon mo. Mamatay na lang siya, di siya magpa-rape sa imo ha. Kung ay rapist diha mo rape siya, di siya magpa-rape. Virtuous woman na. Doon na siya kaisog sa pagtindog sa iyahang conviction. Tanang Kristohanon kinahanglan doon ay kaisog sa pagtindog sa ilang conviction. Kina maisugon tas pagtindog sa atong nahibaw ang tinuod. Manindugan jud ta, dili nato i-compromise. Natay kaisog sa pagtindog sa bisan unsang pagsulay. Mo na pagtuong na binuhatan. Pagkatapos, dili lang sa kaisog nga manindugan ta, kundili uban sa kaisog na apod tay kahibalo. Tana may mo kahibalo. Abi ninyo igsoon, pagkakamo isog kaayo, pero walay kahibalo, unsay resulta? Isog kayo mo manindugan, pero walay kahibalo. Abi ninyo sa mo? Panatiko. Mahimo kang panatiko. That's why Paul said, they have a zeal of God, but not according to knowledge. That's why they crucified the Lord. Yung Pablo, saksi ko nila, na sila'y kasibot, kaisog may tungod sa Dios, pero dili ino ba nagkahibalo? Kita, nahibalo ta, unsay atong gipangisugan. Nahibalo mo sa iyong gipangisugan? Kahibalo mo. Kabalo mo ma-explain sa lugas ng pagalagad? Tinood mo. Kabalo mo mo explain sa atong pagalagad mga kaigsunan. Mo nandito kabalo mo mo explain sa pagkabalaan. Mo nandito fanatiko. Ang atong tanang pagtuo inubanan sa kahibalo. Kabalo mong magpakabata. Kahibalo mo unsaon ang pagpakabalaan sa tubangan sa Dios. Kung wa mo'y kahibalos pagkabalaan, panatiko pa mo ni Almeida. Unsa man? Lalimang kaigsoon, maligo na kakurbata. Ka-long sleeve na kakurbata. Nganong maligo mo na ka-long sleeve na kakurbata? Pagkabalaan na. Kaya basig ma-rapture, di may madala. Kung saan na yung sulti, oh my God. Nga naman, panatiko, abi niya pagkabalaan to. Kung saan man to, kaburong, kaistupiduhan. Naliman kaigsoon, maligo, nakakurbata, nakasapatos pa. Mag-shower, o kaya maligo sa beach, sa dagat. So, dili tayo na, di ba? Naatay courage, kaisog, pero ang atong kaisog, inubanan sa kahibalo. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So, ang atong, ang resulta, tinuod yun nga Kristohanong pagalagad. Dili fanaticism niya ang kaalam o kahibalo, mga kaigsunan, essential ni sa atong healthy Christian growth. Sa atong pagtuboy nga Kristohanon, makahimsog yun ang kahibalo. Kinahanglan punuta sa kahibalo, sa atong gituuhan, sa atong pagalagad, o sa atong ginalakuan. Nya, sa atong kaalamong kahibalupod, atong idugang ang ginatawag temperance o kaya pagpugong sa kaugalingon. Self-government. Kanabang pagpugong sa kaugalingon, self-government? Panalanginan mo sa Diyos. Daghan na kayo mong panalangin. Panangitan financial. Pataka lang ba mo gasto sa inyong panalangin? Pugmisad ninyo yung kaugalingon. Ang tanan mo yung praise the Lord. Kung mo sacrifice man mo sa mga butang, isacrifice ninyo sa maing pagka-sacrifice. Na nag-sacrifice sa inyo tungod sa nag-invest mo sa inyong balay, sa inyong yuta, para doon na may balay, para ang basic needs sa imong pamilya, that's good. The Lord will bless you for that. Natay pagpugong bisan sa paggamit sa kwarta. Naba mo'y pagpugong bisan sa paggamit sa kwarta? Bisan anak ka sa Dios, waldas ka lang.
sa mga butang way kapuslanan. Nga unya, igsoon, di mapuslan. Bisan na ka sa Dios, maglisod ka kadugayan. Tanang mga anak sa Dios, sultig, praise the Lord. Natay pagtuo sa Ginoo, naa. Ang Dios mo supply sa atong pagpanginahanglan. Pero natay pagpugong sa kaugalingon. Mga inahan, mga asawa, namoy pagpugong sa kaugalingon. Paghatag sa bana ninyo sa ilang sweldo sa inyo, ha? Maayo ba ang pagkahusay ni anang paghatag nila sa ilang sweldo sa inyo, ha? Gigamit ba ninyo sa tangang maayo? O kaya, nalipong na mo sa inyong buhaton na. Wa na mo kabaloy son, pag-agi nyo gaysano, bisang sanlay, pamalit ninyo, hala, kutob sanay makita, sige, nya, walay kapuslanan. Pagkatapos nito ka sa financial distress, lisod kayo para sa imo, ha? So, natay pagpugong sa kaugalingon. Natay self-government. Anta na mo yung self-government. Nagagobyerno ta sa atong kaugalingon. Kita nagadumala sa atong kaugalingon sa maayo gayod nga pagkadumala. Pagkapod natay mga panalangin, di nato usik-usikon. Pagtandagan mo bugas sa inyong balay, sa inyong buhaton. Dagang ko nakitang sama nini nga walay pagpugong silang kaugalingon, mao nang waagyapon malipay ang Ginoo silang ginabuhi. Tagaan sila sa kasakong bugas. Abi ninyo igsoon, 5 lang sila silang pamilya. Kung imo tong balansihon, kato magamit to nila kabugas, siguro mga usa ka bulan. Pero gigamit lang nila sa city kadlaw. Ngano man, daliman ka mo dungag tungod kay inay sa kasakong bugas, mo dungag tag sa kakaldiro nga dagko kaayo nya inigkaon igsoon ang lamisa di na gud makita. Kay puro na kanon. Wala mo gamit og kutsara. Tapos daghang pagsobra, tagtunga pa, ilabay na dito sa kuan, sa basurahan. Nabitay bugas para og lungag na pod, wadyoy ka ng sukod-sukod. Dili pod na kababuton sa Dios. Everybody say praise the Lord. Natay pagpugong sa atong kaugalingon. Pagka na kay pagpugong sa kaugalingon nimo, may na kamo budget sa bisan unsang ihatag sa Ginoo sa imuha. Makaya ba ninyo na? Ang tanang mga anak sa Dios, makaya ba ninyo na? Nya unahon gyud nimo ang Ginoo. Unahon nimo ang Ginoo para sa Ginoo, di gyud na may sacrifice. Pagkatapos bala mo sacrifice ka sa bahin sa imuha, basta aning dapita, you must govern yourself according to the will of God. Panalangin ka sa Dios sana. Moingon ang Ginoo nimo, saligan ka sa gamay, saligan ta ka sa dako. So, gobyernohan ninyo may inyong kaugalingon. Pamilya niyo, mga anak ninyo, gobyernohan ninyo maayo. Ang inyong mga financial status, gobyernohan ninyo pagayo. Ang inyong spiritual status, gobyernohan ninyo pagayo. Tanan igsoon. Kung kamo kasaligan ana, ang Dios manalangin sa inyo, ha. Okay, sa atong pagpugong sa kaugalingon o self-government, atong idugang ang unsa. Atong idungag ang patience. Unsa ng patience? This naturally follows temperance. Patience kanang pagtitiis pagka may nantuson. May nantuson ba mo mga kaigsonan? Kahibalo mo sa pagpanginabuhis pagantos? Na nitubag sa kuwa, minyo nga, kahibalo ko na pastor, kay satanang paagi sa ako kinabuhi, antos yun din ako. Antos yun din ako. Pag-antos yun din akong kinabuhi. Dili na may pag-antos nga akong gisgutan diri. Pag-antos ba nga sa atong pagalagad, mga kaigsunan, makalakaw ta sa bisan unsang butang, basta kabubuton sa Dios, whether gaan o lisod. Manay pagantos nga resulta sa atong kinaiyahan nga gidugang sa Dios. Dili kay kanang pagantos nga gikan sa sinugdan, pobriko pastor, antos na gyud kog maayo, dili na may pagantos nga akong isgutan diri. Kay pwede kang hawason sa Dios sa imong mga pagantos. Ang pagantos diri sumalas kabubuton sa Dios. Kanawang pagantos nga basta kabubuton sa Ginoo,
whether gaan o dili, antuson yun na ko na. Di yun ko mubiya sa yaha. Magpadayon yun ko sa yaha. Nya, pagkauman sa pagantos, idungag ang unsa, pagkabalaan. Unsang pagkabalaan? Pagkahisama sa Dios. Pagkahuman sa pagkabalaan, idungag nato ang maayong kabubuton sa atong igsoon o ginatawag brotherly kindness. Dili day ka mahimong balaan sa tubangan sa Dios nga maayo ang Dios sa imuha, ikaw pud maayo sa Dios, kung dili ka maayo og buot sa imong igsoon. Dili day ka matawag balaan kung wala kay brotherly kindness. Kaya ang sugo nagingon, love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your spirit, and love your neighbor as yourself. Nag-uban yun ng duha. So, kung maayo ka sa Dios, may kay kamampus Ginoo, pakataos lang kagbuot sa imong igsoon, di ka makighalubilo sa imong igsoon, ilit kay kag espiritu, namili ka og imong higala, mga baho mo, taplin mo diha. Mga baho mo kagang diha mo. Wa mo mga grado diha mo, ako diri ko. Wala kay pagkabalaan. Pareseo ka lang sa tubangan sa Dios. Tanaw tong pareseo nga nitindog dito sa tubangan sa altar? Gi-review niya, gatag kong tithes, may kong relasyon sa imuha, gaampo ko, ga-fasting ko 7 times a day. Saan mga 3 times a week, ga-fasting ko Ginoo, gatanan ko Ginoo, tanan-tanan, bay kong relation, ginatuman ta ka Ginoo. Gwapo man tato niya isulti, gi-review niya iyang relationship sa Ginoo. Gwapo kay siya record siguro silang simbahan. Pero mao ni ang dili may record nga gisulti. Ingon sa dili ko sama adto Dili ko sama tong buanga to Tapos ang Ginoo nagatan-aw. Abi niya mapasakay niya ang Ginoo sa iyang kinaiyahan. Katuntuwa didto igsoon, bisan tuwa sa layo pero mapainubsanon sa kasing-kasing. Wa gyud siya laing gihunahuna kundi ang pagpangayod pasaylo sa tubangan sa Dios. Pasaylo ako Ginoo sa kamakasasala. Paggawas nila, mas nahigugma pa ang Ginoo, mas nagmamahal pa yung Panginoon doon sa isang makasalanan na nando doon sa huli kaysa doon sa naririto na magandang relationship sa Panginoon. Ngunit masama naman ang kanyang puso doon sa kanyang kapatid. So it's impossible for you to have a good relationship with the Lord without a good relationship with your brother or sister in Christ. Everybody say, praise the Lord. Mao nang mailhan nimo ang taong balaan, pagka dili siya mamili og higala. Ang tanang iya sa Dios, higalaon niya. Higalaon gani nimo ang makasasala, kana pa bang iya sa Dios na? So walay cliques, walay mga elite group diri sa ato. Tanan ta diri son pareho lang sa tubangan sa Dios. Na mga kongregasyon na sila mga grupo sa elite. Nay group na mo diri elite ni tanan, puro ni mga elite of society. Di ginagustong singtan. Di ginagustong kining masaghiran ng sinina sa kabus. Di ginagusto. Naibalo ba mo igsoon sa tubangan sa Dios? Bisa nagasimbang mga tao, wala mahigugmang Ginoo sa ila. Mas baho pa sila sa tubangan sa Dios kaysa ng mga kabos nga niganhi pagkatapos mahigugmaon sa Ginoo. Tinuod niya akong isulti sa inyo. Mas tabangan sa Dios. Lahi ang pananaw sa tao, lahi ang pananaw sa Dios. Kung tanawon ta sa atong sosyedad sa Davao, muanhi, ilat ang rebyuhon, pertigid na ito kamasa. Ikumpara sa ubang mga simbahan. Pero, wala ta nagatanaw pinagi sa mata sa tao. Nagatanaw ta pinagi sa mata sa Diyos. Kung ang mata sa Diyos may atong pasultion, kamong tanang niya dinhi, mga matinuhanon,
Kamo ang pinakadato. Kayang tinuod nga pagkadato inyo nakita ang espirituhanong pagkadato. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Hapit na kumatapos, mga kaigsunan. Magpadayon pa ba ta? Okay, pagkahuman sa brotherly kindness, mo dungag na pod ang charity or love for all. Antana mo yung charity. Love. Gugma ang katapusan. Unsang gugma? Ang gitudlo nga gugma sa Ginoo, dili inilit nga gugma. Dili gugma nga tigpakaroning nun, kundili kini may tinuod nga gugma. Gugma bisan sa atong mga kaaway. Kung sa gisulti sa Ginoo, to love even your enemies. Love your enemies. Mari tinuod nga gugma. Love even our enemies. This is the crowning grace, the highest step, the 8th round in the Christian ladder. Gikan sa faith, ang katapusang step, ang ikawalo, wala lang kundili ang gugma nga tinuod. Gugma, bisan pa sa imong mga kaaway. Wala na ilain pa igsuon nga mulabaw pa ni ini o kining arrangement nga gihatag din hini pa Pedro, dili ni accidental, dili ni haphazard, kundili logical ni sequential pagkatapos mga kaigsunan, ang uban nagasunod na lang naturally sa sunod-sunod nga mga kinayahan nga gihatag sa Dios sa tuwa dinhi. Nya sa kasulatan unsa man gyud ang gugma? Kung atong ipa-interpret sa inyo ang gugma, siguro lain-lain ang interpretation ninyo sa gugma. What do you mean by love? Ang uban mo yun, love is a many splendored thing. What is love? Love means like this and like that. Daghang kayo ang interpretation sa gugma ning kalibutan. Pero ang kasulatan may atong ipa-interpret unsa man gayud ang gugma. Ang 1 Corinthians 13:4-7 mauni ang interpretation sa gugma. Charity suffereth long and is kind. Ang gugma taasog pailob. Ang gugma buutan. Ang gugma way gihunahunang dautan. Ang gugma wa malipay sa kadautan. Ang gugma nalipay lang sa kamaturan. Ang gugma naminaw sa tanang butang. Nagatus sa tanang butang. Nagalaom sa tanang butang. Ug muantos sa tanang butang. Wapo kayo igsoon ang interpretation sa gugma sa 1 Corinthians 13, no? Mao nay tinuod nga gugma. Mao nay gugmang kinahanglan magpabilin sa tuwa. Mao nay higot sa atong panag-igsuon sa Ginoo kanang gugma. Kay kung gugmang tawhanon lang, lisod ta maghinigugma ayo. Ako og tawhanon gugmalay isgutan. Daghan kong dili higugmaon sa inyo ha. Pagkadaghan sa inyong dili ang ayang higugmaon, antana mo yung amen. Pero tungod sa gugma sa Ginoo, nga nipuli sa gugmang tawhanon, bisan dili mo ngayong higugmaon, igsoon, higugmaon na lang. Inikakita na ako sa inyo, lisod i-smile, mo i-smile na lang ko. Niyang akong igsoon, nga lisod i-gugmaon, o giskutan ng tawanong gugma, pero kini naman ang gugma sa Ginoo sa kuwa, din na ako si makita, si Ginoong Jesus na makita na ako sa iya. Kaya nga naman, ang Ginoo apon mahuman sa imuha, ginahingpit pa man kanya hangtod karon, mo nang dili ta ka pwedeng i-reject, dili ta ka pwedeng isalikway, kaya ang Ginoo pa man mahuman sa imuha. Bisan na pa kay kinaiyahan dihang dili hiligugmaon, higugmaon ta na lang ka, kay ilisdan man na sa Ginoo, samtang niya ka, ilisdan na tanan, kuhaon, aron mahisama ka sa iyaha. Isa ka sa mga nagasunod sa iyaha. Love means to love the unlovable. To love even the ugly.
Bisa na mga pangit atong higugmaon. Amen? Mao na iboto sabot sa gugma. Ang gugma wa na gipili. Wa na gipili. Ang sukod sa gugma sa Ginoo way pilion. Basta ni sunod sa iya, igsuon nimo higugmaa siya. Wa na pilion. Di na ka mamili pa. Imog yung higugmaon ng tanan. Kinsa may makatuman ug makahimuan ng gugma ha. Taas ang kamot. Nahigugma na ninyo karon ang inyong isika igsoon? Pwede na inyong higugma igsoon ninyo? Pagkadili mo makapasar diha, mga kaigsunan, dili mo lalom ang inyuhang pagtuo sa Dios, wa mo mutubo, magpabilin mong bata, hantod pagbalik sa Ginoo, mahimo mong mo undergo sa tribulation period, dito mo patubuon pagayo. Sa tribulation, ang tanang anak sa Ginoo nga mabilin, magkausa. Wala na discrimination na sila. Bisan unsa pa, wala na relihiyon nga hisgutan natong panahona. Ang hisgutan natong panahona, may marka ka, wala. Wala, o diri ka, kaubanta. Wala na hisgutan. TGF ka, JIL ka, Christian Life ka, Word for the World ka, Jesus Christ, the name above every name ka, wala na hisgutan presa na. Ang hisgutan na to, may marka ka, wala. Wala, o diri ka, kaubanta. Ang inyong relihiyon, ang pangalan sa inyong panahona, walay marka. Unsa may mo relihiyon? Walay marka. Duha lang sa una igsoon, mag-away, ang may marka ug ang wala. Ang mga may marka, mangita niya itong walay marka, aron kabigon sila. Ang mga way marka, mangita po sa mga parehon lang way marka, aron di magpamarka. Maunay mga pagtuon niya itong retribulation. So, magkausa na sila, bisan unsa pa sila. Karon ato na nang i-practice. Mo nandiri sa atong paglalagay. Jesus Christ, walay discrimination. Bisan pag unsa ka, katoliko ka, kung ikaw anak sa Dios, maglugas ka sa imong pagalagad, balhin. Bautismo sa pangalan sa Ginoo, dawat ang Holy Spirit, hibaw iyang lugas nga pagalagad, dalaygon sa suway katapusan. So, ang gugma maoy atong patubuon, pasanayon. Nga naman, Colossus 3:14, mauni ang higot sa atong pagkahingpit. Above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Unsay tawag sa gugma dire, mauni ang higot sa kahingpitan. Kung wala ang gugma sa imo, wala ka sa kahingpitan. Ang gugma, mauna ang panghingpit sa tao. Praise the Lord. So, gugma nga Dios nun, may atong buhaton. Nya, unsa may resulta sa ding i-cultivate nato ning 8 ka mga grasya, 8 ka mga ang sa pagtubo, unsay mahitabo sa tuwa. 2 Peter chapter 1 verse 8, nagasulti, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Kung niya sa inyo, kining mga butanga, nga gisgutan nato, dili mo pasagdan nga mahimong taspukan, o dili mabungahon sa gugma o sa kaalam kay balo sa atong Ginoong Kristo. Tanawan ninyo igsoon, unsang kondisyon nitong kulang ani? Pagkakulang sa imo kining mga ingredients sa pagtubo, unsa ka sa tubangan sa Dios? Verse 9, sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot, sa paglinis ng kanyang dating mga kasalanan. Ang wala daw, mutubo ng ining 8 ka butang atong isgutan diri, buta, ang nakita niya, ang yalang atubangan, wa siya kabalo, nga siya nangalagad o gihinluan sa Ginoo sa iyang mga sala. Ang tanan mo yung praise the Lord. Unsay gisaad niyatong tanan nga mudungag aning grasya, grace to grace, idungag nimo sa imo kung wala sa imo, unsay gisaad para sa imo ha? Versikulo 10. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na managpanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo mangangatisod kailan paman.
Unsay sulti sa kasulatan mga kaigsunan, kung atong idungag ning mga grasyaha sa atong kinaiyahan, mga igsoon, kung inyong paningkamutan nga mainyo og inyong paningkamutan nga ang inyong pagkatinawag mainyo, unya buhaton ninyo kining mga butanga, dili kamo mga pangdul kan usa pa man. Wanay kapangdulan para sa inyo ha. Ang tanan mo praise the Lord. Wa nay kapangdulan para sa inyo ha. You will never fall. You will never stumble. Ang tao nga di na mapangdul sa iyong pagalagad, nagtubo na, nahingpit na, mao nay andam sa rapture. Mao nay andam igsoon nga dawaton na sa Ginoo, kay natuman na ang kinabuhi sa Ginoo sa iya. Chosen na siya. Pinsang chosen, katong bisan unsaon pa, di na mapangdol, di na mutalikod. Wa na gyud bisan pag unsay may tabo, di na gyud mutalikod sa tubangan sa Dios. Magpadayon na gyud siya hantod sa pagbalik sa Ginoo. Praise the Lord, praise the Lord. Wa na butang makapangdol sa iya. Kining mga grasyahan na sa iya hantod nakaabot siya sa ikawalong ang-ang nga mao ang higot sa kahingpitan nga walay lain kundi ang gugma. Kinanglan kitang tanan na sa level sa ikawalo, no? Nana ba mo sa level sa ikawalo? Nana ba mo niyan ang level sa gugma? Gugman Diyos nun? Dalay ko ng Diyos. Kung nana tantanan diha, perti na yung lamia sa atong pagalagad. Pagka nana tatanan sa ikawalong angang sa level sa ikawalo, uy, kalami na kayo. Nga naman, wa na'y gubot. Wa na'y buruka. Wa na'y salingkapaw. Wa na'y pariseo. Wa na gyud. Ang tanan mahigugmaon na. Praise God, praise God. Ingredients mga kaigsunan na kinahanglan nato sa atong mga pagalagad, di ta mahimong disciple sa Ginoo kundi nato nabuhaton. Motong dato sa dingi pangutanan niya, pwede ba nimong biyaan ang tanan? Ako lang ang imong higugmaon. Wa siya kapasar. Daghang kay karong nagapangalagad, ginatuman nilang tanang kasulatan. Oo, gikan sa akong pagkagamay, gituman na ako na tanan. Pero walay gugma. Walay gugma. Ang attachments niya ning kalibutan na perti pang isuga, perti pang kusuga. Di pa niya mabiyaan tungod sa Ginoo, di pa siya kabiya. Di pa ko kabiya sa akong higala. Di pa ko pwede makiguban ninyo sa Jesus Christ, the name above every name, kay kung saan lay kasulti sa akong mga higalang elite. Malain niya sila sa kuwa. Di pa ko kabiya sa akong mga kabtangan. Di pa ko kabiya sa akong boyfriend, girlfriend. Ginikanan nga supak sa akong pagtuo. Pa ko kabiya na. Di pa na ako malagaran ng Ginoo. Igsoon, wala ka pa kapasar sa gugma sa atong Ginoo. So, sa tubangan niya, wala ka motubo. Tanan nga mga anak sa Dios sa lugas ng pagalagad, kinahanglan nakaabot na anang maong ang-ang. Ang-ang sa gugma. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo, salamat sa imong mga pulong, salamat sa tanang itunan namo karon. Dungag na sad nga mga pulong sa Dios sa among mga kasing-kasing kinabuhi nga makapadugang sa among paglakaw nga dunay kusog, dunay kahamtong, dunay kaligdong sa imong tubangan. Nga may mong gikahimutan ang among pagtubo sa mga grasya o sa pagbalhin sa imong mga kinayahan nga langitnon paingon sa among mga kinabuhi. Hantod nga kami modto na sa kahingpitan nga walay lain kundili ang gugma nga imong gi-share nitong namatay ka sa krus. Hangtod karon o Dios, kini mao ang gugma nga nagadala ka namo, nagahigot ka namo aron kami makapadayon sumala sa imong kabubuton.
Salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Among gibalik ang pagpasalamat. Everybody say, praise the Lord. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation. Works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.